Sa nakaraang video, iminungkahi ni Ban Yuan na itigil na muna nila ang laban kahit may stamina pa sila. Nagtaka si Dako kung bakit at itinuro ni Ban Yuan ang direksyon kung saan makikita si Russell, galit na kinakamot ang pader, tila anumang oras ay magbe-berserk matapos ang matagal na pakikipaglaban. Nang tingnan siya ni Dako, agad niyang naintindihan, pwedeng mawala ng kontrol si Russell anumang oras. Yun mismo ang dahilan kung bakit ayaw nang magpatuloy ni Ban Yuan. Wala na rin naman silang balak maghapunan. Kaya iniutos ni Ban na maglinis na lang at magpahinga. Kinabukasan na lang sila tutuloy papuntang 15th floor. Pero laking gulat ng lahat nang biglang gumawa si Ban ng portable na banyo, kompleto sa basket ng shampoo at sabon. Pinona niya ang lahat na gumamit ng banyo. Nagtanong si Dako kung ano ang balak niya. Medyo excited na sumagot si Ban Yuan, mamaya na ko maliligo. Gusto ko munang mag-focus sa manifestation technique. Nakatawa si Dako habang nakapamewang. Good. I'm proud. Iba na talaga ang level mo sa teknik na yan. Ituloy mo lang. Agad niyang hinatak si Russell sa leeg at dinala sa banyo. Dadalin ko na ang hayop para makaligaw na, para hindi siya makagulo sa inyo. Nang makita ni Ban Yuan na nanatili pa rin sa tabi niya si Light, sinubukan niyang paalisin ito para maligo. Pero mas lalo lang kinabahan si Light. Ano ba yang sinasabi mo? Lalaki rin ako. Gusto mong maligo ako, kasama sila. Anong kalokohan yan, Ban? Nagulat si Ban Yuan sa reaksyon niya. Hindi niya akalaing hindi pa rin napapansin ni Light na alam na nila ang totoo niyang kasarian. Kung lang si Ban at nag-alok, edi maligo ka na lang sa labas. Habarin mo na lang yan. Mas lalo lang namula si Light. Anong pinagsasabi mo? Napailing si Ban. Pareho naman tayong lalaki. Anong issue? Habol ang hininga ni Light, hindi makahanap ng sagot. Kahit pareho tayong lalaki, hindi ko kayang gawin yun sa harap ng iba. Nairita na si Ban. So anong gusto mong gawin? Halos maiyak na si Light. Pakiusap, tumalikod ka muna habang hinuhubad ko to. At huwag kang sisilip, ha? Magagalit ako. Habang tinatanggal ni Light ang armor niya, napansin ni Ban ang kwintas sa leeg nito. Pero di na niya masyadong inintindi. Matapos maglinis ang lahat, natulog sila at naghintay ng susunod na araw. Pagkagising nila at habang kumakain ng almusal, mainit na agad ang ulo ni Light. Galit siyang kinakausap si Dako. Ha, spear na naman. Kalma lang si Dako at pinaalala kay Light kung gaano siya kagaling lumaban kahit hindi ginagamit ang espada mula floor 7 hanggang rest zone. Sa panahong yun, nasanay na siya. Sumang-ayon si Ban Yuan. May point si Dako, sanay ka na Si Russell lang ang walang pakialam, kumakain ng instant noodles na parang walang nangyayari. Napayuko si Light, di ko na talaga kayang gamitin yung spear. Sa room 7, mahina lang ang mga halimaw kaya okay lang. Pero dito, baka may elite monsters. Delikado kung wala yung sacred sword. Napaisip si Dako sa sinabi ni Light. Napagtanto niyang may punto ito. Kaya pinayagan na niyang gamitin ulit ni Light ang espada. Nagningning ang mata ni Light sa saya. Agad niyang hinugot ang espada at niyakap ito na parang kayamanang di niya kayang bitawan. Sacred sword, di na kita iiwan. Naglakad si Ban Yuan palapit kay Dako. Okay lang ba talaga na gamitin niya ulit yun? Tumango si Dako. Wala tayong choice. Mentally drained na siya. Bigyan muna natin ng luwag. Habang nag-uusap pa sila, biglang umungol si Russell na para bang gutom na gutom habang hawak ang tinidor. Nagtataka si Dako kung bakit ganon ang kilos ni Russell gayong busog naman ito. Pero may hinala si Ban Yuan. Baka naaalerto siya kasi masyado tayong magkalapit. Napailing si Dako, habang lumalayo kay Ban. Una obsession, ngayon selos. Nagsisimula na akong kabahan sa kinabukasan ng team na to. Kinabahan si Ban Yuan. Sa tingin mo, makakaya pa ba natin to? Binalik ni Dako ang tanong sa kanya. Makaraan ng ilang oras, narating na nila ang 15th floor. Doon, sinalubong sila ng isang army ng mga orc na armado ng mga sibat. Sa sabay-sabay na sigaw ng digmaan, umatake ang mga orc sa kanilang direksyon. Agad na naglabasan ng sandata ang mga estudyante. Unang umatake si Light, ngayong nasa kanya ulit ang sacred sword, bumalik ang kumpiyansa niya. Sa isang pag-ikot ng espada, nabasag niya ang sandata ng maraming orc. Sa tingin niyo sino ang inaatake niyo, ha? Napahanga si Ban Yuan sa pinakitang galing ni Light, pero kasabay nito ay medyo nabahala rin siya. Habang nakikipaglaban na rin sa mga orc, napatingin siya kay Dako at nagsabi. Buti na lang pinagamit natin sa kanya yung espada.
Kung hindi, baka may napahamak na. Nang mapansin ni Dako na nawala ng focus si Ban Yuan kahit sandali lang, agad niya itong sinaway. Hindi ito ang oras para magpa-distract. Tamang-tama lang ang babala niya, isang dambuhalang orc, ilang beses ang laki kaysa kay Ban, ang biglang itinaas ang battle axe para umatake. Mabilis na inagaw ni Dako ang atensyon nito. Inunat niya ang braso at pinakawala ng isang energy attack. Dumaan ito sa likod ni Ban at malakas na tumama sa dambuhalang orc. Hindi rin nagpahuli si Russell, gamit ang kanyang mga kuko, kinayod niya ang daan papunta sa orc at tinapos ang sinimulan ni Dako. Pagkatapos mapatamba ang kalaban, nagpasalamat si Ban Yuan sa dalawa. Habang pinupunasan ang kamay, sinabihan siya ni Dako, maging maingat ka next time. Habang si Russell, sa halip na sumagot, nagngangalit lang ang mga ngipin at tuloy lang sa pagsugod. Grabe ang galit niya, napansin ni Ban na malapit na itong mag-berserk. Sa parehong oras, wala pa ring senyales na magigising si Eve. Ibig sabihin, kailangan pa rin niyang subukang muli ang hindi niya nagawa noong nakaraan. Habang iniisip kung paano niya pipigilan si Russell kung sakaling mawalan ito ng kontrol, hindi niya napansin ang isa pang orc na palihim na lumalapit sa likuran niya. Pero sa huling segundo, bago pa damapo ang atake, naitaas ni Ban Yuan ang espada niya. Puro instinct lang ang gumalaw sa kanya. Ang orc na mabuhok at may balbas ay gumanti ng sigaw. Ako si Kronos mula sa makapangyarihang Rusted Halberd Legion. Gagawin ko kayong Kate. Bago pa siya makapagtapos ng drama, isang atake ang damapo sa likuran niya. Si Light ang umatake, gaya ng gustong gawin ni Kronos kay Ban. Pero kahit tinamaan, nakatayo pa rin si Kronos at pinilit pa ring umatake. Nasa harap na niya si Ban, at mayabang siyang ngumiti. Sa lahat ng nandito, mukha kang pinakamahina. Pero sa gitna ng alikabok mula sa labanan, ngumiti rin si Ban Yuan. Talaga, paano mo naman nasabi yan? Bago pa makasagot si Kronos, bigla siyang naputol, literal. Muling umatake si Light at tuluyang tinapos ang kalaban. Habang tinatitigan ang bangkay, malamig ang sinabi ni Light. Ang dami mong sinasabi para sa isang monster lang ng tower. Matapos ang matinding atake ni Light, gamulong sa sahig na bato ang ulo ng halimaw. Sa malamig niyang titig, tumingin siya sa kabila ng silid at, sa gulat ni Ban Yuan, ay mag-isang sumugod habang sumisigaw na tanging mga mahihinang kalaban na lamang ang natira. Hawak ang sacred sword, muling bumalik ang kanyang kumpiyansa at mabilis na pinaslang ang mga natitirang orc. Pagkatapos ng laban, ibinaba ni Light ang espada at bahagyang napabuntong hininga. Mahina niyang sinabi sa sarili na hindi niya inakalang muli niyang makikita ang parehong uri ng mga orc na minsang nakita niya sa kanyang bayan. Gayunpaman, dahil sa liwanag ng espada, kumbinsido siyang hindi na sila kayang lumaban sa kanya. Habang iniisip ito, sumigaw si Dako ng emergency. Paglingon ni Light, nakita niyang galit na galit itong nagrereklamo kung bakit niya nilipol ang lahat ng hindi man lang nagsabi. Kasunod nito, nagbabala si Ban Yuan na kapag napatay ang huling orc, tiyak na magsisimula ang pagbabago ng floor. Patuloy namang tinanong ni Dako kung nakalimutan ba ni Light ang napagkasunduan nilang mag-regroup bago ang transition. Sa halip na makinig, ngumisi si Light at sinabi na wala silang dapat ipag-alala dahil hawak niya ang sacred sword. Ipinagmamalaki pa niyang hindi nila kailangan mag-aksaya ng oras sa ganitong mababang antas. Sa tono ng panunukso, idinagdag pa niya kung naiinggit lang ba si Dako dahil wala itong nagawa. Nangako pa siyang mag-iiwan ng laban, para rito sa susunod. Nag-apoy ang galit ni Dako at mahigpit na pinisil ang kamao. Kita sa kanyang anyuang bugzo ng inis at halos nakahanda ng makipagsagupaan kay Light. Nakaramdam ng tensyon si Ban Yuan, kaya agad siyang pumagitna upang pakalmihan ang dalawa. Sa isip niya, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Light at nakakapagsalita ito ng mga bagay na hindi naman karaniwan. Habang pinapayuhan niya ang lahat na maghanda para sa paparating na floor change, biglang umuga ang sahig. Binalot ng liwanag ang buong grupo at nagsimulang magbago ang paligid. Maging sina Dako at Light ay napilitang maghanda. Ilang sandali pa, unti-unting lumitaw ang napakalalaking chess pieces at naglaho ang mga pader. Natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa gitna ng isang dambuhalang chessboard na puno ng nakakalat na pyesa. Habang gulat na gulat si Ban Yuan, napansin niyang hindi sila inilipat sa bagong palapag, sa halip, mismong ang floor mismo ang nagbago. Biglang bumagsak si Russell sa sahig at agad na lumapit si Ban Yuan sa kanya. Halata ang labis na pag-aalala nang tanungin niya kung nasaktan ito. Humihingal at nanginginig, hinawakan ni Russell ang kanyang braso, nakangiwi sa sakit,
at paulit-ulit na binigkas na hindi na niya kayang pigilan pa ang nararamdaman. Napagtanto ni Ban na nasa bingit na ito ng pagkawala ng kontrol, eksaktong dahilan kung bakit kailangan nila ng pahinga bago ang floor transitions. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw. Isang dambuhalang orc, may hawak na malaking palakol, ang lumitaw at ipinakilalang si Kuros, isang centurion ng Rusted Halberd Legion. Sa galit nito, isinumpo niyang igaganti ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Namangha si Ban Yuan, napagtanto niyang ang mga tauhang tinutukoy ng orc ay ang mga nilipol nila sa Room 15. Agad niyang binuksan ang information window ng tower, at doon niya nakita ang nakasulat na patakaran ng Room 16, Rule of the 16th Room. The weakest soldier advances first. Sa hindi inaasahan, itinuro ni Kuro si Ban Yuan at tinawag siyang pinakamahinang tao. Aakma sanang lalapit si Ban, ngunit pinigilan siya ni Light. Iginiit nito na wala silang kailangang sundin na walang saysay na patakaran. Gamit ang buong kapangyarihan ng Sacred Sword, lumitaw sa likuran ni Light ang naglalagablab na mga pakpak. Sa matinding galit, sumugod siya kay Kuros at winika na walang karapatang magsalita tungkol sa mga patakaran ng isang orc laban sa kanya na nakabalot sa banal na liwanag. Nagpakawala si Light ng isang napakabilis na pagtalon at sinubukang tapusin ang laban sa isang hampas. Ngunit habang minamasdan siya ng orc, sinabi nitong hindi siya ang pinakamahina. Tumama ang espada ni Light sa balikat ni Kuros, ngunit hindi man lang ito nag-iwan ng gasgas. Agad lumitaw ang isang system notification. Rule violated. Penalty applied. Isang skill ang nabawasan. Lahat ng stats ay bababa. Nanginginig sa gulat si Light habang nakatingin sa kanyang espada, na tumalbog lamang sa balikat ng kalaban. Sa mukha ni Kuros, lumitaw ang isang nakakaasar na ngiti, tila nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.